Magandang umaga sa inyong lahat. Muli ay sa umagang ito ay makapag-aral muli tayo ng salita ng Diyos tungkol sa dila. Alam niyo po ba ang dila ay maliit na bahagi ng ating katawan? Subalit ito ay mapanganib at makapangyarihan. So, makita natin dito sa James. Pag-aralan natin sa aklat ni James Santiago. So, bago yun ay tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa oras na ito, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na maunawa namin ang iyong salita, pamagitan ng aklat ni Santiago. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patawad, Panginoon, sa mga naisip na gawa na hindi ayon sa inyo. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin, pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, makita natin dito sa aklat ni James o Santiago sa Tagalog, yung tamang paggamit ng dila sa buhay natin. So, binanggit din sa aklat ng Proverbs. Pag sinabing Proverbs ay kawikaan. Ang sabi sa Proverbs 18:21, sabi rito, death in life are on the power of tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Sa Tagalog, sabi yan, ang kamatayan at ang buhay ay nandoon sa kapangyarihan ng dila, tongue. At ang umiibig dito ay makikita yung bunga. Yan, shall eat, di ba? Kakainin yung bunga. O sa madaling salita, di ba? Kung ano yung ginawa mo, di ba? Aanihin mo. Kung anong tinanim mo pala, aanihin mo. So makita natin dito ay yung dila ay mapanganib. So dito sa chapter 3 verse 5 to 8, anong sabi? Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. So makita natin dito, ang sabi dito, ang dila daw maliit na sangkap, nagpapalalo. So ibig sabihin nagpapalalo ay nagbuboost, di ba? Di ba? Yung naghambog. Ayan. Tingnan natin. So, makita natin na yung Bible ay tuwirang binabanggit yung mga bagay na hindi dapat nating gawin. Yan. So, sabi ng So, sabi rito, yung maliit daw na apoy, sabi rito, lubhang maliit na apoy, pero sabi diyan, kalaking gubat ang pinag-aalab. So alam niyo sa isang pusporo, di ba? Sa isang palito, pag sinindihan yan, lahat ng tuyong bagay na aabuti ng apoy, masusunog. So yun ang ibig sabihin. Sa verse 6, sabi ng chapter 3, verse 6, at ang dilay, isang apoy, dilay, tinutulad na sa apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakahahawa sa buong katawan. So makita natin pala yung dila nakakahawa sa buong katawan. So kasi kung ano yung sinasabi mo, di ba, yan ang laman ng puso mo. Apektado yung buong mong pagkatao. Halimbawa, sinungaling ka, nagsisinungaling ka na lagi sa iyong pagsasalita. Di ba, apektado yung buong mong pagkatao? Ganun lang yon. Sabi rito,
pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay nagniningas ng impyerno. So ang dila pala, sabi na nagniningas na impyerno. Bakit? Diba? Saan mula ang dila? Anong sinasabi ng dila? Yung dila? Gamit pagsasalita. Halimbawa, may isang tao na dumadaan, nakita mo, diba? Siya ay pilay. Tapos sasabihin mo, oh, kalsada na yun, pinayos, bakit lubak-lubak pa rin sa taong ito? So, yung tao na yun, iniinsulto mo. Sino ang iniinsulto mo? Kasi yun, hinayaan ng Diyos na maging ganon. Diba? Nung ipinanak siya, pilay. May pinanganak na bulag. Yan. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na o sisiraan mo siya. So, doon sa dila mo, sa pagsasalita mo, yung lumalang na Diyos na hinayaan na maging ganyan, ay ang Diyos ang sinisira mo. So, ganun din ang buhay mo, sinisira mo sa pamagitan ng dila. So, makita natin sa verse 7, sapagkat ang bawat uri ng hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, pinaamo at napapaamo ng tao. So, ibig sabihin dito, sa verse 7, bawat uri daw ng hayop, ang tao napapaamo. Di ba? Natuturuan. Di ba yung misan mabangis na tigre pag inalagaan? Di ba? Umaamo eh. Yan, sabi ng verse 7. Napapaamo ng tao. Sa verse 8, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Yan. Ano sabi rito? Hindi daw napapaamo o hindi nadidisiplina, di ba, ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga ng puno ng lasong nakakamatay. Hindi daw nagpapahinga yung dila. At puno ng lasong nakakamatay. May bakit binanggit dito lason, nakakamatay? Di ba? Pag siniraan mo ang isang tao, di ba yung pagkatao niya sinisira mo? Bagamat, halimbawa, nagkasala siya. Mayroon ka bang karapatan hatulan siya? Sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 14, nandun yon. Pag binasa natin ang Bible. Diba? Huwag kang humatol sa iyong kapwa. Ang may karapatan ang Diyos na humatol sa kanila o kaya ang hukom kung may nag-akusa sa kanya. Hahanapin lahat yung mga bagay na ginawa ng tao doon sa hustisya. Pero ang tunay na hustisya ay ang Diyos. Diba? Ang Diyos. Romans chapter 14 verse 10 yan. So, titingnan natin. Romans 14. Yan. Sabi ng verse 10. Sabi ng verse 10, datapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Yan, sabi rito. At ikaw naman, inano mo yung iba, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo, hukuman ng Diyos. So, makita natin na sinabi rito na huwag tayong humatol sa ating kapatid. So, lahat ng kapintasan ng tao, lahat ng tao may kapintasan, kahit na napakaganda yan napakagwapo, pero may kapintasan yun. So, makita natin na walang taong perpekto. May pangalan perpekto, pero hindi siya perfect sa buhay. Kasi,
di ba lahat ng tao ay nagkasala? So, makita natin dito, na sabi rito, napapaamo ng tao yung mga hayop, yung barko nga, napapaano sa pamagitan ng timon. Pero, yung dila daw ay hindi. So, makita natin, dito na ang dila ay talaga. Kaya nga, binanggit yan ng Panginoon, yung pagsasalita natin, dito sa Matthew chapter 12. Sa Matthew chapter 12, binanggit na lahat ng ating sasalitain walang kabuluhan o kaya paninira, yung lahat ng bagay na laban sa kapwa natin, ay ipagsusulit natin yan sa harap ng Diyos. Hindi pa ngayon. Di ba? Darating ang araw na tayong lahat, sabi rito sa binasa ko kanina sa Romans 4:10, verse 10, lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. So makita natin na yung paggamit natin ng lahat ng bahagi ng ating katawan ay gamitin na natin sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kasi nga, lahat tayo ay husgan. Sabi, there is a tinawag sa English, there is separation. Yung paghihiwalay ng masama at ng mabuti. So, makita natin na ang tao, lahat ng tao haharap sa Diyos at huhusgahan kung ano ang ating mga ginawa. So, yun. So, ang sabi rito, the wrong use of the tongue. Yan. Yung mali daw na paggamit ng dila o pagsasalita. Sabi rito sa number 1, to blame God when tempted to do wrong. Sinisisi daw ang Diyos kapag ito'y natukso na gumawa ng masama. Kasi ang Panginoon hinayaan akong gumawa ng masama Yan. Tingnan natin dito sa James chapter 1 verse 13. Sabi rito, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. So, makita natin dito, sabi dito sa James 1:13, wag daw magsabi ang isang tao na kung siya ay tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos daw ay sabi, cannot tempted with evil. Hindi daw siya natutokso ng kasamaan ang Diyos. Neither tempted he any man. Yan. So, makita natin na hindi pala ang tukso, hindi pala tayo tinutukso ng Diyos o kaya inano ng Diyos. Di ba? Kasi, ang sabi diyan, ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. Hindi naman siya nanunukso sa kaninuman. So, ibig sabihin, ang tukso ay hindi mula sa Diyos. Yan. Kung ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kung magkagayon ang kahalayan kung magpaipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Sa verse 16 sabi, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. So, wag daw nating sisihin ang Diyos kapag natuksos tayo, nakagawa tayo ng mali, sasabihin na, di ba, sinisisi ang Diyos. Yun. Maraming tao, dahil kung ang Diyos ay pagmamahal, bakit ako naghihirap? Di ba, sinisisi ang Panginoon. Subalit, pag binasa mo yung Bible, doon sa
1 Thessalonians chapter 5, verse 18, nakalagay, lahat ng bagay ay dapat daw nating pasalamatan. Sabi doon lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Sa kasamaan na nangyari, tulad ni Job, di ba si Job? Sa aklat ni Job, sinabi ng Bible, sinulat. Lahat ng nangyari sa kanya ay nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. So, sa number, sabi rito, kung ang tao daw ay, sabi rito, yun, sabi rito, to express discrimination. Hindi daw dapat nating gamitin ang ating dila pag discriminate o pag ng ibang tao. Di ba? Bakit kaya yung tao na yun? Sisira, ano mo yung tao, di ba? Ang tawag niyan, character assassination. Di ba? Inaano mo yung ugali niya, yung buhay niya, sinisira mo buhay niya. Pinapatay mo yung kanyang pagkatao. Ganon yun. So, yung dila daw ay wag nating gamitin, 'di ba, sa pagyayabang. Yung pagsasalita natin. So, maging sa ating pagkainggit. Wag nating gamitin ang ating dila. So kaya nga yung tamang paggamit ng dila ay dapat kang magpasalamat sa Diyos. Kahit ano yung sabi ng Bible. Kaya nga lang, hindi mo kasi alam yan. Hindi ka nagbabasa ng Bible Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus Christ, John 5:39, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat naroon, di ba, ang buhay na walang hanggan at iyon ang nagpatotoo tungkol sa akin. Utos ni Jesus Christ sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, na saliksikin ang banal na kasulatan. So, ibig sabihin ng saliksik, pag-aralan ng maigi, hindi lang basahin. Kasi marami nagbabasa Halimbawa, nagbasa ka. Pero pag tinanong ka, ano bang nabasa mo? Wala. So, walang kwenta. Para kang kumakain, busog ka, pero hindi mo nalalasahan. Di ba ganon? Mayroong isang tao, kain ng kain, subo ng subo. Isang nguya lang, okay na. Nung matapos na kumain, sabi nung pare, ano lasa? Wala, hindi ko nalasahan sabi ng isang kasama, paano mo malalasahan pagkanguya mo ng isa So, lulun ka agad. Hindi mo talaga malalasahan yun. So, ganun. Para kang nagbabasa lang, pero hindi mo naman inuunawa. Kaya wala kang naintindihan. Ganun din, nakikinig ka. Pero hindi mo iniintindi. Sige ka lang, oo. Kung sa simbahan, amen, amen. Pero bakit ka nag-amen? Di ko alam. So, ganun. So, makita natin, sabi rito, to speak evil of another. Yun palang mali. Di ba? Lagi kang nanghuhusga. Sasalita ka ng masama sa iyong kapwa. Diba? Ano sabi ng Matthew 7? Huwag kang humatol para hindi ka hatulan. Kasi yung hinatol mo, ihatol din sa iyo yun ng Diyos. Diba? Yun. Matthew 7, nandun yun. Chapter 7, verse 1 and 2. Talatang 1 sa pangalawa. So makita natin, yung maling paggamit ng dila o pagsasalita ng tao, mayroon tayong kalalagyan. Mga kapatid, mga minamahal, sa makapanood ng video nito, mag-ingat tayo. Kasi lahat ng bagay na
natin dito sa ibabaw ng mundo hanggang buhay ka. Nakasulat yun. Kaya nga, ang judgment ng Diyos, ano yun? Di ba? Yan. Tinalakay ko na yun. Hanapin nyo yung videos na Judgment Seat of Christ. Nandun yun. Ating pananalita, ating mga ginawa, hahatulan tayo ng Diyos. Sabi, nasa aklat ng Diyos nakasulat. So, dito sa pangalawa, kanina tinalakay natin yung maling paggamit ng dila o ating mga pananalita. Dito naman, the right use of the tongue. Yung tamang paggamit ng dila o kaya pananalita. Sabi rito, to praise God, the Heavenly Father. Para daw ang ating dila, ang ating panalita ay papurihan ang Diyos, di ba, na makapangyarihan sa lahat, Heavenly Father. Tanong ko sa inyo, kayo ba ay nakakatawag ng Ama na nasa langit? Kasi kapag hindi pa, baka hindi kayo anak ng Diyos. Ang tinatawag niyong Ama, nandito lang sa lupa. Alam niyo ba na may Diyos din dito sa lupa? Maliit na D. 2 Corinthians 4:4 nandoon. Diyos ng sanlibutan, si Satan. Kaya nga ang turo ni Jesus Christ, di ba, sa kanyang turo sa mga apostles, di ba? Our Father which art in heaven. Di ba? Binanggit yung tinuro ni Jesus Christ, ang amang Diyos na sa langit. Ngayon, kapag hindi ka anak ng Diyos, ay hindi ka makakatawag, wala kang access, o wala kang tinatawag na dial tone sa langit. Kasi hindi ka anak. Ang mga anak ng Diyos ay mayroong, kumbaga sa telepono, may dial tone sa Diyos. Mayroon kang access, mayroon kang karapatan na lumapit sa Kanya. Anak ng Diyos. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may tanong ako sa inyo. Kayo ba ay anak ng Diyos? Kapag sinabi niyang oo, paano kayo naging anak ng Diyos? Pag sinabi niyang nang dahil sa binyag na bata, mali. Kasi magiging anak lang kayo ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 1 verse 12, nandoon. Ano sabi ng John chapter 1 verse 12? Lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Tandaan nyo, Juan 1:12. Lahat ng nagsitanggap kay Jesus Christ at sumampalataya, yun lang ang naging anak ng Diyos. Kasi yung anak ng Diyos bugtong. Lahat ng sumampalataya sa Kanya nagiging anak din sa pamagitan ng adoption. Yan, di ba? Adoption, pagkupkup o pag-ampon. Doon yung binanggit ni Apostol Pablo sa Galacia. Ngayon, tingnan natin para kayo ay maniwala. Galatians chapter 4. Ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 6. Excuse me. Sabi dito, datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan. Sino yung pinanganak na yon? Si Jesus Christ. Sabi ng verse 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang pagkukupkop sa mga anak
pagkukup-kup, ibig sabihin yan, pag-ampon, adopted sa Ingles. Sa verse 6, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw ng Aba, Ama. So, pag tinanggap pala si Jesus Christ, sumampalataya ka, sabi, ang espiritu ng kanyang anak ay nasa atin. Di ba? Nasa atin, sabi rito, sa ating puso, sa ating buhay. So, makita natin, yun lang ang mga anak ng Diyos. Yung mga tinubos at sumampalataya, lahat ng tao naman tinubos ng Diyos, di ba? Kasi yung kamatayan ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo, para sa lahat yon. Subalit, kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi ka natubos. Kasi, di ba, hindi mo siya tinanggap bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ganon. So, ang sabi rito, ang tama ay purihin natin ang Panginoong Diyos. Sabi sa Isaiah, in the day shall say, praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. Yan. Pag tinagalog natin, yun sa araw daw, sabi, shall say, sasabihin, purihin ang Panginoon, tawagin siya, call upon His name, tawagin siya sa kanyang pangalan, declare His doing. Sabi, declare His doing among the people. Kung ano yung ginawa ng Diyos. Make mention that His name is exalted. Babanggitin daw, di ba, ng tao, upang ang kanyang pangalan ay maitaas. Exalted, maitaas. Maraming tao, tinataas, tao rin. May mga tao nga, may mga religious denomination na pinupuri yung, sinusunod yung pinuno nila eh. Hindi yung Bible. So, sabi naman sa Isaiah, sa prophet Isaiah 25 verse 1, O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee, I will praise Thy name, for Thou hast wonderful things, faithfulness and truth. Ang sabi naman sa Isaiah 25, sabi rito sa Tagalog, O Lord, O Panginoon, Ikaw ay ang Diyos. Ikaw ang aking Diyos. Itataas ko ang iyong pangalan. I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Dahil sa inyong mga ginawang mabuting mga bagay, yung katapatan at katotohanan. So makita natin, yun ang paggamit ng tama ng ating dila. So, marami pa. Sabi, I will greatly praise the Lord with my mouth, yea, I will praise Him among multitude. Sabi naman sa Psalms 109 verse 30, pupurihin ko ang pangalan ng Panginoon, I will praise Him among the multitude, sa karamihan. Yun. So makita natin yung pagpupuri sa Diyos. Purihin ang Diyos, sabi. Yung pangalawang damang paggamit, yung panalangin natin sa Diyos. To pray to God. Yun. Doon sa James chapter 1 verse 5 and 6, di ba? Talangin, kung kulang tayo sa wisdom, humingi tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Panginoon. Lord, halimbawa, yung mga estudyante na mag-exam, kailangan mo nang makapasa, manalangin ka sa Diyos, nabigyan ka ng katalinuhan. Pero, gawin mo rin yung nararapat mong gawin. Nanalangin ka nga, hindi ka naman nagbabasa, hindi ka nag-aaral. Gusto mo ng himala. Hindi obra yun. Kailangan may gagawin ka. Hindi mo iasa sa lahat. Di ba?
Sumakita natin, paghingi ng tulong. Diba? Gamitin natin ang ating panalangin sa paghingi ng tulong. Kasi sinabi ni Jesus Christ yan eh. Sabi ni Jesus Christ, Matthew 11:28, lumapit kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sinabi niya yun. Diba? So, kaya nga, pag nilapit mo sa Diyos ang iyong suliranin, ang sasagot yan, ang sagot ng Diyos yan, oo, hindi, o maghintay. Ganun lang naman. Pag hindi ka sinagot, matagal na, ibig sabihin, hindi yung kalooban ng Diyos yung hinihingi. Kasi baka mapahama ka sa hinihingi mo. Yun. So, makita natin, yung panalangin ay napakahalaga kasi, di ba, pag panalangin, lumalapit ka sa Kanya. Pag nagbabasa ka naman ng banal na kasulatan, di ba, nakikipag-ugnayan ka sa Kanya. Yung salita naman niya ang iyong pinag-aaralan. So, ganun. So, lahat, si Prophet Jonah, nanalangin siya sa loob ng tiyan ng isda, di ba? O niluwa siya. Si Pablo nanalangin. So, ang panalangin ay napakahalaga. Yung panalangin po ay direct na ating iniisip o hihini sa Diyos. Hindi po yung paulit-ulit, yung rosaryo. Wala po yung sa Bible. Masahin nyo yung Matthew chapter 6, nandoon. Huwag kayong manalangin paulit-ulit. Ipinagbawal yan, sabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo, hindi ako nagsabi. Kaya walang kwenta yung pagrurosaryo na yon. Walang kwenta yung sarap ng Diyos. Kasi pinagbawal nga eh. Tapos gagawin pa ng tao. Kung anong pinagbawal, yan ginagawa. Huwag kayong magkaroon ng imahin. Exodus chapter 20, nandun na yun. Deuteronomy, meron din. Sumpain ang mga may imahin. Ang gumagawa. Sabi, karumal-dumal sa harap ng Diyos. Pero ginagawa pa rin ng tao. Kasi hindi nila alam. Kasi ayaw nila magbasa ng Bible eh. Yun lang problema sa tao. May Bible, ayaw. Ayaw sa Bible. Gusto nila sarili nila. So, bahala. Mapapahamak sila, di ba? So, pangatlo, paggamit ng dila na tama ay yung pag-awit natin para sa Diyos. Yung mga awitin para sa Diyos, hindi pansanlibutan. Yun, ang sabi rito. Sa James chapter 5, yan, tingnan natin. Verse 13. James chapter 5, verse 13. Sabi ng verse 13, sabi rin, nagbabata baga ang sinuman sa inyo? Pag sinabing nagbabata ay naghihirap. Siya'y manalangin, natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. Yan, di ba? Awitin nila yung mga pagpupuri. Saan? Sa Diyos. So makita natin yung papuri sa Diyos na mga awitin, hindi yung papuri kung kanino man. Yan. So, sunod, sa pang-apat, sa to witness for the Lord. Sabi diyan, to witness, para magpatuto tungkol sa Diyos. Na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga, itong videos na ito, ay isang paraan para malaman nyo yung katotohanan. Kaya nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kahit paano ay nakakapag-videos pa ako. Bagamat
hindi na ako nakakahayo. Ibig sabihin, hindi na ako nakakapunta sa mga lugar na kailangan puntahan. Pero nandito sa video. Okay, nakakarating ito sa inyo. So, sa conclusion, sabi rito, to control our tongue, we must surrender unto the Lord who give it in order to control by Him. So makita natin, ito ay para makontrol, isuko natin sa Panginoon ang buhay natin. Yan.